Hello mga friend, ito po yung siniwalat ni dating President Duterte tungkol doon sa bicameral conference kung doon sa anomaly na may mga blank. Isiniwalat niya to doon sa YouTube channel ni Baste Duterte. That is not a valid budget for implementation as law. Inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Magandang. Ito naman yung sagot ni Marcos doon sa siniwalat ni dating President Duterte. Ngayon, sino kaya ang nagsasabi sa kanila ng totoo? Si dating President Duterte o si President Marcos? Kasi yung kay Marcos is about GAA. Ang kay President Duterte naman is blank, nakita niya doon sa bicameral conference. So, magkaiba yung GAA at saka yung Bicam. Ngayon, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Panoorin natin yung sagot ni Marcos. Umaga. Good morning, everyone. Yes. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding Yung? reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Hello mga friend! Panoorin natin tong isisiwalat ni Vic Rodriguez, no? Ito yung reply doon sa reply naman ni Marcos doon sa isiniwalat ni PRRD na according to Marcos, PRRD is lying. Ngayon, isisiwalat ni Vic Rodriguez kung sino talaga ang nagsisinungaling, are PRRD or Bongbong Marcos. Pero sa tingin ko mukhang si Marcos ang nagsisinungaling. Panoorin natin tong isisiwalat ni Vic Rodriguez. Tanggapan. Subalit pag-usapan po natin yung ating pinag-usapan kagabi bilang susog doon sa inilabas yung expose po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tulong ni Congressman Sid Ungab, yung nagpapakita na blanco po yung mga bilyon-bilyong halaga ng appropriation o allocation na nagmula sa Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon nung tinatawag nating GAB o yung General Appropriations Bill na siya naman, nung enrolled bill na, siya namang inaprubahan at pinirmahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang ating pag-usapan. Pakita ko lang muna kasi nagiging mainit ang usapan at tila linilihis ng Malacanang yung expose na ginawa ni Pangulong Duterte, and I was present during that night. Ang pinag-usapan ho namin doon, ang nadiskubre po ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blankong halaga pagdating doon sa final Bicameral Conference Committee report. Bicameral Conference Committee report. Final na po iyon sapagkat ratified at pirmado ng mga miyembro ng Senado at ng House of Representatives. Pirmado yun ng puno ng... Sir Vic, dapat isiwalat mo yung mga pangalan ng nakapirma doon sa both Congress and Senado.
para malaman ng taong bayan kung sino yung pumirma na yon. Firmado rin po yun ang puno ng delegasyon ng House of Representatives. Yun. Ito nga po yung ating ipinakita. Dahil sinasabi nila, fake news daw po na may mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Ito po yung report. Yun lang. Kayo po ang humusga. Ayun no, blanco, may guhit oh. At ating pong labanan ang fake news ng Malacanang. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga, blanco, itong Bicameral Conference Committee report. Pirmado po ito. Wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi nun. Ayun lang. Magkaiba kasi yun. Ang in-expose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Bicam. Committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at nung enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations Act. Pati po yan, tatalakayin natin para maunawaan po ng higit sa marami nating kababayan yung tinutawag nating budget process. So malinaw po sa ating saligang batas. Una-una, nabasag po natin yung fake news ng Malacanang. Wala daw pong blanco yung Fake news pala yung Malacanang. Bilyon-bilyong piso blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi na paano ka napunta sa 6.22 trillion pesos na taon ng budget for 2025. Panay blanco po ito. Inilahat ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Nandun po ako nung gabing yun, ang amin po pinakita ito, na hindi po ito peke. Ayan po, ang Malacanang po ang nagpapalaganap ng fake news. Pinipihit po nila yung usapin sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA. Ang sinasabi Yun lang. na blanco, itong final document na naging basihan ng GAA. Iyan ang pinag-uusapan natin. Po ba ang BICAM sa GAA? Yung BICAM, wala po yun sa GAA. Babanggitin ko po yan. Magkaiba. Sa ating saligang batas. Silipin po ninyo, pakisilip po ninyo, Article 6, Section 24. That all appropriation, revenue, or tariff bills shall emanate or originate exclusively sa House of Representatives. Nako. Malinaw po yan, yung ating mga nakasubaybay na magagaling na abogado, yung mga nag-aaral ng batas sa law schools, alam po nila yan, at pati po mga ordinaryong Pilipino, dapat po silipin ninyo yung ating saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas, Article 6, Section 24. All revenue, all tariff, all appropriations bill shall, and to the exclusion of all other bodies, shall originate exclusively sa House of Representatives. So, walang annual budget, magmumula lamang sa House of Representatives originally ang appropriation. Pero yan po ay isusumiti ng Executive Department noong tanggapan ng Pangulo. Meron pong tinatawag na President's Message o yung budget message ng Pangulo at nandyan din po yung National Expenditure Program. Nandyan po nakadetalye kung ano-ano yung mga funding o pera ng Executive Department para sa Yun lang. At ito yung mga kinakailangan Booking ang Malacanang. na pondohan ng ating Kongreso. At bukod po dyan, meron pang isang document na kasama. So, mensahe ng Pangulo, meron na po tayong yung NEP, yung National Expenditure Program. May kasama din po yan yung BESF, yung Budget Expenditures and Sources of Funding. Kinakailangan po yun kasi kinakailangan nagbabangga yung mga dokumentong yan para hindi naman po pwedeng blanco. Kagaya po nito blanco. Kaya po merong budget, expenditures, and sources of funding para po maiwasan yung blanco. Hindi ka pwedeng humingi o mag-request ng appropriation kung wala kang magiging source of funding. Subalit, kahit po na-defend na nila yung kanilang budget, meron pong unconstitutional body or committee na hilig makialam. Dito po nagka-problema yung Bicameral Conference Committee, yung BICAM.
kung tawagin natin, BICAM. Yung Bicameral Conference Committee, it is just a mechanism to reconcile conflicting figures, yung mga numero, yung mga amount, or conflicting items that are in the appropriations bill. Hindi po pwedeng gumawa iyan o humulma ng sarili nilang bersyon ng budget. Malinaw po sa ating saligang batas. All appropriation, tariff, revenue bills, etc. shall originate exclusively in the House of Representatives. Article 6, Section 24 of our Constitution. Subalit ang nagiging problema, pakialamero po itong BICAM. Wala pong authority ito na nagmumula sa ating saligang batas katulad ng autoridad ng House of Representatives sa kanila lang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Yan po yung mga pinuno ng Senado at pinuno ng House na panel. Bakit ka pipirma ng isang pinal na dokumento na punong-puno ng blanco? Malinaw po dito eh. At ito po ay hindi inosenteng papel. Malinaw din po diyan sa pagbabalangkas ng budget. Kaya po may mga record na ganito. Dahil ito po ay may evidentiary value sa batas. Evidentiary value. Ibig sabihin, kapag ka meron pong illegalidad, kagaya ng may blanco po rito, may halaga, may blanco, pag yung amount dito ay nag-iba, pwede pong magbigay daan yan sa isang criminal case. Katulad ng halimbawa lamang, falsification of a public document. Bakit falsification? Sapagkat malinaw po, binanggit ko sa inyo, tanging ang House of Representatives lamang ang merong malinaw na mandato to the exclusion of all other bodies na magsimula ang kanilang appropriations bill. Wala pong authority ang BICAM. Kaya sabi ko sa inyo, unang-una, unconstitutional na nakialam yung BICAM. Binabasag natin yung paglihis ng Malacanang dito sa ebidensyang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala pong fake news dito. Ito po ang linaw-linaw. Linaw-linaw. Blanco. Ang daming blanco ng final report ng Bicameral Conference Committee. Ulitin ko, napakahalagang dokumento po nito sapagkat ito ang nagiging pundasyon ng final form ng budget. Ito po yung ginagawang General Appropriations Bill. At pag ito ho ay pinirmahan na ng Pangulo ng Pilipinas kahit unconstitutional, immoral, unlawful, defective, ito po yung nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Ang punto rito ay yung BICAM report. Itong BICAM report, pero ang sumagot at galit na galit ay ang Malacanang. Tinawag kong fake news ito. Paano naging fake news ito? Ang dapat sumagot dito, yung mga miyembro ng Kongreso at Senado. Ang dapat sumasagot dito, yung mga nakapirma rito, ang dami po niyan, pinakita ko sa inyo yung pangalan. Sila ang dapat nagpapaliwanag. Kagulat-gulat, katangi-tangi, ang nagsasalita ay ang Malacanang, ang tanggapan ng Pangulo.